butyok dinagod mo dulo sa ako. Alang-alang nga na high blood na ko. Wala na raisal ani, wala na gurame. Baka na karon. Taraw na to be, pila yung mga itlog na to karong adlaw. Tingnan nga natin kung ilan po yung mga itlog po natin mga kabebe, kasi nga ay dito po na area is wala na po talaga tayong makakain, kaya nga ay ililipat po natin yung mga alagang itik po natin. Ito po yung mga itlog natin ngayong araw, yan po. Yan. Ay, titignan natin. Hindi ko alam kung marami pa ba yung itlog natin ngayon, kasi nga kahapon ay 3C na 3 pa din po mga kabibi yan. Ay. Yung, tiwasaog ka ng kanpunpun yung ha. O, dun, ari ko. Wala ako sa mood ngayon mga kabebe na mamulot po ng pera, charot. Kasi nga ay pagod ako, baka karating ko lang din galing dun sa bahay namin. Yun po yung mga itlog po. Mura malignios-os yung magandang buhay mga kabebe. Yun nga, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon at magmamaritis po tayo ngayon, kasi nga po ay tapos na po tayo namulot po ng itlog. Pagbungad mo pa lang po mga kabebe ay nakikita mo na po na kumikinang-kinang, charot. Katulad ng crush mo, malayo pa lang kitang-kita na agay. At yun nga mga kabebe, kasi nga maritis ka, makikinig ka talaga. Ibang maritis to mga kabebe kasi goods. Kung may plano ka pong mag-alaga po ng itik sa mundo po ng duck farming, ay yun nga mga kabebe, marami pa din po tayong dapat na matutunan. At yun nga, ito pong kuya ko, medyo matagal-tagal na po itong nag-aalaga ng itik. Hindi pa po ako wala pa ako sa mundo, ginagawa pa lang. Yung kuya ko nag-iitik na, ganun po siya kahinyo. At yun nga mga kabebe, interviewin po natin yung kuya ko, kasi nga sa mga karanasan niya, sa mga nagbabalak dyan na mag-duck farming. At ito po yun mga kabebe, interviewin natin siya bakit yung mga itlog ng itik tumataas, bumababa, tapos nawawala, tapos mawabalik, yung ganun mga kabebe na ganapan. At yun nga mga kabebe, ito nga po yung imamaritis natin at tatanungin natin yung kuya ko. Ito po bang mga itlog natin ay mga reject, diba? Ano po ba yung palatandaan? Kasi nga ay yung itlog po ng itik natin ay bumaba. Di katulad kahapon na tumaas. Ngayon po nung ano bang sign na yung itlog ng itik natin ay bababa? Ngayong araw, stress sila kasi dumaan sila doon sa madaming bahay at saka daming aso. Hindi agad makikita ang resulta. Ngayong ilang araw, talagang bababa yan. So ano, number one nung ano ba yung palatandaan na yung itlog talaga ay bababa? Sign yun? Kulang sa pakain. Kulang sa pakain. At saka mabilad ng araw. Yan, talagang likayan nimo nga digid mabulad. O sige, tapos yung kanong yung pangingitlog po nila sa area na ganito tayo, parents tayo sa pag-aalaga ng itik tas may napulot po tayong mga itlog doon sa area. Anong sign po ba yun? Bababa ba yung itlog o tataas? Dalawang sign yan. Pag builo ng ating itik, pag may mangitlog dyan sa area, goods yun. Goods. Pag bumaba talaga ang itlog natin, daming kita nating itlog sa area, 5 pataas na yon, delikado na yon. Talagang pagkabukas yun, babagsak yun. Tas yun, hindi pa makarecover yung similya sa itik kasi na-stress yun. Tas nung bakit sa itlog po ay may mga itlog tayo na malalambot? Ano po ba yun na dahilan? Kulang ba sa pagkain o stress pa rin po? Ano bang sign yun? Dalawa lang yun ang kulang sa pagkain. Kulang sa pakain po. Yung dalan yan. At saka ito. Yan. Ito talagang itong itlog straight ito. At saka manipis. Kulang talagang kain yan. Yan po number 1 na palatandaan na kulang yung itik natin. Reject na ito. Hindi na ito mabalot. Gawing maalat, okay. Pero sa balot, hindi na ito mabalot. Pinoy talaga ito. 100% Pinoy yan. So nung pag ganito pong
nangyari po sa mga alagang itik natin, sobrang stress. Kailan ba sila makaka-recover at ano bang dapat natin gawin para yung mga alagang itik natin ay babalik na makaitlog po lahat po? Kasi yung mga alagang itik po natin ay hindi po nangingitlog. So ano bang dapat natin gawin? Kasi nga yung mga itik natin ay nangingitlog naman po. Mag-vitamins po tayo. Gagamitan natin ng vitamins. Anong vitamins yun? Magme-mention na. Basta vitamins. Basta vitamins lang. Sinabi ko nga sa kani. Ha? Vlog ni mo, pakita na ko sa mga vitamins. Okay. At ito nga mga kabebe, pinipilian nga natin yung mga itlog. Kasi nga, ngayong araw po kasi nito ay bumaba po talaga yung itlog natin ngayon. Kasi nga kahapon kasi is 3 na 3 po yung kahapon. So ngayon po ay naging 10 na lang po siya mga kabebe. Ang laki po ng dinown niya po. Bali mga 3 po yun mga kabebe. At yun nga kasi nga sobrang stress po yung mga alagang itik natin. At kulang din po ng pakain na dito na area. Kaya ganun po yung nangyayari mga kabebe. At yun nga may mga alternatibo nga tayong mga pwede natin gawin para makabawi nga yung mga alagang itik natin. Pero wag pa din po tayong mag-alala kasi nga ay mga 1 linggo ay makaka-recover din po yung mga alagang itik po natin. At yun nga mga kabebe, hindi pa natatapos doon yung pagmamarites natin sa kuya ko. Interviewin natin siya. Yun nga mga kabebe, may itik po tayo dito na nagsakit po at yun nga ay tatanungin ulit natin yung kuya ko. At ito yung kuya ko, tignan natin, mamaritisin natin to. Oy nang, unsa man yung gibuhat diya oy? Nya unsa may problema sa atong itik? Kaluoy ba ni babae ra ba ning itikan ni? Babae pa naman ito mga kabebe, tignan nyo, sobrang taba nyo, puro na lang buto. Santo, nabilad no. Ano bang yung problema ang itik na yan nong? Nabilad. Ano ba yung palatandaan na nabilad ng itik natin? Ito po. Be? Ganito. Ito yung atay niya. Ginong. Ito pala yun. Sinasabi mo na, kuan. At yun nga mga kabebe. Ito nga yung lagi kong sinasabi sa mga vlog ko. SPG po sa mga nakakita nito. Pasensya na po. Yun nga mga kabebe. Ito nga po yung alagang itik po natin. Example po yun sa nabilad po siya mga kabebe. Ito po yung mangyayari sa atay niya po. Yan po. Lalaki po yung atay niya. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga post ko po na dapat po ay alagaan po natin yung mga alagang itik natin. Lalo na po ay sobrang init po. Kasi nga ang tendency po nun mga kabebe ay ito po. Tingnan nyo yung atay niya mga kabebe. Parang atay na po ng hindi itik. Tingnan mo, ni hubag. Lumaki talaga siya sobra mga kabebe. Dahil po yun sa init mga kabebe. Mga sign po mga kabebe na sobrang naiinitan po yung mga alagang itik natin. Makikita mo ay manghihina siya, hindi siya makalakad. Tas yung mata niya mga kabebe, nagbabubbles po. Tas ito nga po mga kabebe, isa ito na number 1 na dahilan kaya nakakita po tayo ng sign na nangihina po yung itik natin. At yun nga mga kabebe, hindi na po yan mabubuhay yung itik natin kasi tignan nyo naman yung atay niya. Ito po. Hindi na po ito normal na atay po ng itik. Yan. Kasi yung itik po ay maliliit lang po yung atay niya, kalahati niyan. Tignan nyo. Yan. At iwan na natin yan kasi SPG baka community guidelines pa tayo dyan eh. Ngano ni ubag man ng patay ng itik mo? Because of the gravity? Sobrang init ng mundo? Sobrang init ng mundo? Yan yung kuya ko mga kabebe. Yan si Duckboy ng Valley. Ito, benta ko na to. Sino ibebenta mo? Ito, benta ko na to. Baka bibili nito. Agay kang bataan na ka. Butya, kung mangita kag ka ng kuan, itlog sa itik, dagan-dagano na mo, ni mo tong kapangitlog na tong itik ha. Para mangitlog sila dito babasakan. Pero ibitay jud nong. Bitay, oy. May pit jud ta ba? Isip niya ako. Nya unsa man? Kira ka diya friend. Okay kayo, magluto ta sa itik na tambok kayo. Asang tambuka? Ha? Asang tambuka? Sobrang taba no.
Oh, yung? Hi! Ayan, nabantay itong itik yung nga. Relax lang ba? Awatan niyo si Pipo ba? Sobrang kabuutan. Ang galing ko larawan mo diya. Agay. Ang itik, wala man ka nagsorbe. Ang baka mong gisorbe. Imbis kabayo to gapon, karon baka na pon. At yun nga mga kabebe, puro kami mga bossing dito ngayon. At yun nga, ito nga yung mga body natin yan. Tignan nyo, chill na chill lang po mga kabebe. Buhay duck farming po. Nagluluto po tayo para sa panangalian kasi nga yung itik nga natin, kasi marites ka, di mo to tatapusin. Hindi kasi nga marites ka mga kabebe, importante talaga yun na kung nakikita mo po yun mga kabebe, yung atay po talaga ng itik natin, maapektuhan po talaga lalo na po ay sobrang init po, kaya iwasan po natin yun. Mga sign po yun na manghihina yung itik mo, yung mata nila, tas na yung paglalakad po nila ay sobrang panghihina po talaga, tas gano'n. Hindi lang gano'n. Ganon, manghihina yung mga itik mo mga kabebe. Hindi lang po sa nangiitlog, pati lalo na po yung duckling. Kaya nga yun nga mga kabebe ay huwag kang puro maritis ng buhay. Dapat po ay tignan mo din. Ay, boss. Di ba ako namoy? Ay ka. Boss. Boss. Ano yan? Ano yan? Pampainit. Pangpainit? Pampainit. Bayo na po. Oh, Versace. Versace. Oh, lapon. Oy, puro man pala branded yung mga damit yo. Adidas, Versace, tignan mo, Polo. Grabe, sana all. Agay. Si Kayong. Kayong Japon. Kayong Japon. Kayong pa din. Dili man tapang salon ako sa At yun nga po mga kabebe, ito po yung mga ganapan natin dito sa area kung saan po ay yung mga alagang itik po natin na nangingitlog ay pahirapan na naman po tayo ng patoka. At yun nga mga kabebe, kasi nga gutom itong mga alagang itik natin, magalaw po talaga sila mga kabebe kasi nga naghahanap po talaga sila ng makakain po nila mga kabebe. At yun nga, ngayon po ay pahirapan po talaga tayo. Gusto man natin ilipat itong mga alagang itik natin, kaso po ay nangingitlog pa po. Pag yun nga ay nilipat po natin itong mga alagang itik natin, i-travel po natin sa ibang area, yung number one talagang pinoproblema ko po is yung pangingitlog po talaga nila mga kabebe. Maapektuhan po yun. At yun nga mga kabebe, kasi nga sobrang galaw na po itong mga nangingitlog po nating mga itik, kaya pong nangyari ay hinati po natin yung mga alagang itik po natin, at sa ganun ay makakain po sila lahat mga kabebe. At yun nga, dahil nga hinati din po natin sila, para naman po ay makakain din po lahat po sila kahit papaano. Yun nga po mga kabebe, poproblemahin po talaga natin yung susunod na araw, kasi expect na po natin yun na bababa yung itlog nila. Ngayong araw po mga kabebe, bumaba yung itlog po ng mga lagang itik natin. Bumaba po siya ng mga isang tray mahigit po ang binabaan po ng itlog nila ngayong araw, kasi nga kahapon din na-stress sila masyado kasi nga may kabayo nga doon. Tas yun nga ang nangyari, napabayaan din kasi nga wala kami dito sa area, andun kami, naghanap po kami ng nilipatan. At yun nga nagresulta na nga po yung pagka-stress, na yun talaga yung number one po talaga na iniwasan po natin sa mga alagang itik natin. At yun nga, kasi nga sobrang stress ngayong mga alagang itik natin, expect po talaga po tayo na bababa po talaga yung itlog. Pero sa ngayon po mga kabebe, gusto ko sanang ilipat itong mga alagang itik natin na nangingitlog. Pero ngayon po ay may itlog pa naman sila paunti-unti, kaya ay titiisin muna nila yung area dito. At yun nga mga kabebe, kasi nga ay ayaw ko din naman mga yayat itong mga alagang itik natin, kaya hanapan natin ng paraan. Mamaya po mga hapon ay papakainin po natin sila ng feeds po, yung duck layer, para naman sa ganun mga kabebe ay hindi masyado kanang magutom or mapasmo yung mga alagang itik
natin. Kung in kaso man ilipat po natin sila sa ibang area ay hindi po sila masyadong kanabitang bunog yung mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, dito nga sa area namin ngayon ay umaambon po talaga. Yun nga ang problema, hindi naman siya umuulan yung pinoproblema namin. Kasi dito na area po talaga mga kabebe, marami po talagang pwede nilang makain. Kaso lang ay problema po ay yung patubig po dito. Hinihintay nga po natin yung ulan, pero yung ulan ay hindi po talaga siya. Ang hirap po paulanin. Paano ba siya paiyakin? Yun nga, kasi nga sobrang gutom itong mga alagang itik natin at nangingitlog po ito sila. Sobrang magalaw po talaga. Kaya po mangyayari na ngayon po, hapon, mga alas 4, mga alas 5, bago natin sila papasukin sa bahay po nila, ay papakainin natin sila po ng feeds. Kasi nga po mga kabebe, ay hindi po talaga magsilbi na organic yung kakainin nila ngayon. Kasi nga dito sa area, ay wala na po talaga silang makain. At yun yung ayaw nating mangyari na mangangayayat sobra yung mga alagang itik natin, tas mahirap na po makarecover na naman po mga kabebe. At yun nga mga kabebe, ito nga po yung sinasabi kong problema po ng itik, lalo na po at mainit po yung panahon. Nakikita nyo naman po mga kabebe, itong atay po ng itik po natin, hindi po ito normal na atay. Ito po yung resulta ng sobrang init po. Kaya nga lagi kong sinasabi, pag ganitong area tayo, sa free range tayo naglalagay ng mga alagang itik natin, dapat ay subaybayan natin at obserbahan talaga masyado kung paano natin maalagaan yung mga alagang itik natin na hindi mapirwisyo sila. Kasi number 1 po talaga mga kabebe is yung patubig. At kung mainit naman po yung tubig, hahanap ka talaga ng paraan na isisilong mo sila. Lalo na pag yung mga alagang itik natin tanghaling tapad at nanahimik, hayaan mo po silang mag-stay lang sa isang lugar. Kasi yun yung problema natin mga kabebe. Ito din po yung stage mga kabebe na hindi lang po lahat ay good po yung resulta ng pag-aalaga po ng itik, lalo na po at free range po yung gagamitin natin or paraan po ng pag-aalaga. Kasi nga ngayon po mga kabebe, ito po yung crisis na tinatawag natin, lalo na po ay kung yung mga alagang itik po natin ay nangingitlog. Tas yung area na linagyan natin ay wala na pong makain, kaya ay pwede natin hanapan po talaga ng paraan or anong klaseng vitamins, pansamantala lang po. Yun nga lang ay wag lang po natin na sanayin yung mga alagang itik natin, lalo po at maraming makain tas nagpapakain ka pa din ng feeds. Ngayon po kasi ang nangyari ay dito po na area at tas yung mga alagang itik po natin ay nangingitlog, kaya napag-isipan ko wag hayaang mangyaring tuloy-tuloy po yung pangangayayat nila. Kasi nga itong mga alagang itik natin nangingitlog, madali lang po silang pumayat. Hindi lang po madaling pumayat, kundi papayat po talaga sila ng sobra-sobra, kasi nga po ay nangingitlog po yung mga alagang itik natin. At yun nga, kasi nga hanapan po natin sila ng paraan mga kabebe, para naman po sa ganun ay masuportahan po nila yung mga pangangailangan ng mga katawan nila, katulad na lang po ng pagkain po. At yun nga, kasi nga andito tayo sa area na open area, ito talaga yung pinakamahirap sa part natin mga kabebe, sa mga duck farmers na katulad ko po, lalo na pag ganitong gala yung itik mo tas wala na pong makain. Sobrang nakaka-stress po talaga mga kabebe, kasi nga pag pinabayaan mo din tong mga alagang itik mo ay mababalda din po ito at lalong mas problema po yun. At yun nga, susolusyonan nga po natin kung anong paraan po nga ang pwede natin ipalit sa organic na pagkain. At dito nga tayo sa area mga kabebe, nakikita nyo naman po, kabilat kanan na po yung mga pananim. Isa din po yung pinoproblema namin, lalo na po ay malapitin sila po sa mga lason po or poison na linalagay nilang mga insecticide o pesticide dito sa mga area po nila. At yun din po yung number 1 na iniiwasan natin, lalo na po ngayon yung mga itlog po natin
ng itik ay bumaba na po masyado. Yun nga, bukas po talaga expect na po natin na bababa po talaga yung itlog po ng mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, kahit nga walang masyadong makain yung mga alagang itik natin, importante po ay yung pinaglalagyan din po natin sa kanila ay may tubig po na area. Kasi yun din po yung number 1 mga kabebe, na hindi po sila mawalan po ng tubig. Kaya nga po ay hindi din po madali yung buhay gala po, lalo na pag ganitong free range po yung alagang itik natin. Kasi nga ay yung area po natin ay palipat-lipat nga po tayo, kung saan yung ani ay andun din po kami. At ngayon nga po ay patapos na po yung ani at may area po tayo nga binabalakan po na ilipat yung mga alagang itik natin. Pero sa ngayon po ay hanapan muna natin ng paraan po yung mga alagang itik natin na dito lang muna natin sila ilagay at papakainin lang muna natin pansamantalan ng feeds. Kasi nga ay pag ililipat nga po natin yung mga alagang itik natin at nangingitlog po, ang mangyayari po kasi nga ay stress na naman sila, automatic po talagang masisiruhan po tayo ng mga itlog nun. Kung hindi man masiro mga kabebe, medyo mag isang linggo or mahigit pa dun yung relax din nila, at yun nga mag-i-stop po talaga yung pangingitlog po ng itik natin, at yun po yung iniiwasan nating mangyari. Kaya ay mamaya nga mga kabebe, papakainin muna natin sila ng feeds at papainumin din po natin sila ng vitamins. At yun nga mga kabebe, ito nga yung duck girl nyo, sobrang stress po ngayong araw na to. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. Magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching. Smile na lang po tayo, patanggal ng stress mga kabebe.